Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 161. Inilibot ni Sharon ang kanyang mga mata kay Fane, lumingon, at sinabing, itataas ko ito sa 120 milyon. Binili ko ito para sa aking lolo. Mukhang nahihirapan siyang matulog. Kamakailan lang. 150 milyon. Sa sandaling ito, ang pamilya Roy na nagkaroon. Kanina ay tahimik sa lahat ng oras na ito ay agad na tumayo at itinaas ang kanyang kamay. Sabi niya, itataas ko ang bid sa 150 million bucks. Ang pamilya Roy. Si Master din ay nakatutok dito na gumawa ng ganoong uri ng bid. Sobra na yan. Siya ay tunay na mula sa isang first class na aristokratikong pamilya. Gumastos ng 150 milyong bucks. Para lang bilhin ang makinang na perlas na iyon. Ang presyong ito ay dapat na malapit sa orihinal nito. Dami na. Hindi ako sigurado kung may iba pa bang lalaban para dito. Marami sa mga mayayamang mga ngalakal ang nabigla. Ito ay kinuha lamang ng ilang minuto para tumaas ang presyo mula 10 milyon tungo sa nakalilitong 150 milyong piso. Nang naisip ni Michael na makuha ang pabor ni Selena at kung paano she might jump into his arms after giving her such a expensive gift, he tumayo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, 180 milyon. Magandang Panginoon. Sa gilid, nabigla si Ken sa kanyang mga aksyon habang sinabi niyang, don't act so rashly. Young Master Michael. Bagaman ang perlas na ito ay mahalaga, 180 milyong dolyar. Ay sobrang sobra. Kahit ako ay hindi na naghahangad na ipaglaban ito. Ano ba? Alam mo, mayroon akong gamit para dito. Ang perlas na ito ay maaaring talagang pahabain ang isa. Habang buhay. Ang mga tauhan mula sa auction ay napatunayan ang katotohanan na kung ang perlas na ito ay inilalagay sa tabi ng una ng isang tao sa loob ng mahabang panahon, maaari itong bumagal pababa sa metabolismo ng isang tao. Bagaman ito ay isang banayad na pagbabago lamang, ito talaga medyo epektibo. Bagamat ipinapaliwanag ito ni Michael sa kanya, siya panunuya talaga sa puso niya. Palihim siyang bamulong, hintayin mo lang na ibigay ko ito. Perlas kay Selena. Pagkatapos kong matulog sa kanya at iregalo sa kanya ito sa harap mo habang she's in my embrace, will you truly understand what winning in life means? Maiinggit ka sa akin kapag ganoon. Ang mga kababaihan ay madalas na walang pagtutol patungo sa ilang mahahalagang bagay, hindi pa banggitin na aabutin siya nito ng 180 milyong piso. Maaaring talagang hindi ka pani-paniwalang maantig si Selena kapag nalaman niya ito. Bukod dito, pagkatapos niyang sabihin kay Selena ang tungkol kay Faye na maghahanap ng mayaman babae, maaari niyang gamitin ang pagkakataon ng kanyang kawalan ng pag-asa para aliwin siya. Gusto. Hindi ba ito gumagana sa kanya? May ngiti sa gilid ni Michael. Labi habang iniisip ito. Pamangkin Michael, ipaglalaban mo ba ang bagay na tinitignan ko rin? Kumunat ang noo ni Robert bago siyang umiti. Michael at sinabing, ang mga kabataan ba na tulad mo ay hindi interesado sa kasiyahan sa buhay? Nang walang pakialam. Kailan ka nagsimulang maging interesado? Mga kayamanang tulad nito. Si Robert ay ganap na hindi nakaimik habang inaakala niya ang kanya. Ang mataas na bid para sa perlas ay magpapahintulot sa kanya na makuha ito ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan, Tito Robert, ito ay isang auction kaya ito isang libre para sa lahat, tama ba? Walang trivial rule na kailangang sundin ng mga kabataan. Ang mga matatanda nila ngayon, meron ba? Nagkibit balikat si Michael. Marahas na kumaibot ang gilid ng bibig ni Robert ngunit sa huli, nakangiti pa rin itong nagsalita. Sige, dahil gusto mo akong kalabanan, then don't mind if I do. 200 milyon. Galit ka ba? Ang pamilya Roy ay isang first class na aristokratikong pamilya. Kusang hinatak ni Ken si Michael habang pinapayuhan siya ng mahinang tono. So, paano kung isa itong first class na aristokratikong pamilya? Napakalapit ng pamilya Wilson. Upang maging isa sa lalong madaling panahon. Bukod, kung ang isang primera klaseng aristokratikong pamilya ay nagtatanim ng puot. Dahil lang natalo sila sa isang bid, hindi ba masyadong maliit iyon? Hindi ba sila natatakot ng pagkutsa ng mga tao? Nang magsimulang isipin ni Michael ang tungkol kay Selena. Katawan at kung gaano kahanga-hanga ang pakiramdam na yakapin siya, nakaramdam siya ng pananabik bahagya. Pagkaupo muli ay agad siyang tumayo at akmang itatayo ang kanya kamay para magbid. Sa ngayon, walang ibang nang ahas na pangalanan ang kanilang mga bid.
Wala na. Tila ito ngayon ay nasa kanya at sa pamilya Roy. Ang item na ito ay malapit na sa kanyang mga kamay. Buntong hininga, 300 milyon. Pagkatapos, isang tamad na tunog. Narinig ang boses, na agad na nagpatahimik sa buong silid. Kabanata 162. Good Lord? Hindi ako nagkamali ng dinig, di ba? Mula 200 milyon tumalon hanggang 300 milyon, medyo nakakabaliw na ngayon, di ba? Hindi yun isang pagkakamali. Tama ba? Kahit na nagdaragdag lamang siya ng 100 milyon ng walang pag-aalinlangan, ito ay 100 milyong bucks pa rin. Kahit na ito ay isang first class na aristokratikong pamilya. Sa paggawa nito, kailangan pa rin nilang seryosong isaalang-alang ang paggastos ng ganoon kalaki. Pera. Oo, siguro sapat na ang 210 million bucks para manalo sa bid. Hindi ba isang magandang bagay ang pag-iipon ng 70 milyong dolyar? Maraming mayaman. Ang mga mangangalakal at pangalawang uri ng mga maharlikang pamilya ay lubos na nabigla. Sa nangyari, syempre, ang pamilya Roy, ang apat na pangunahing pamilya. At si Timothy na hindi pa nag-aalok ay nagulat din sa kasalukuyang kinalabasan. Ang mas hindi inaasahan sa kanila ay ang taong gumawa ng bid ay walang iba kundi si Fane. Fane, sigurado ka ba dyan? 300 milyong pera. Natanong mo na ba ang katabi mo? Hindi mo gagawin. Random na tumatawag sa mga numero ngayon, gusto mo. Kung tumawag ka ng isang bid at talagang manalo mamaya, hindi ka makakatakas kung hindi ka makakabayad. Sabi ni Michael kay Fane sabay turo sa kanya. Siya ay hindi kapani-pani walang galit na galit sa kanya. Puso habang nakataas na ang kamay, tatawag na sana. Isa pang bid. Pagkatapos ng stunt na hatakin ni Fane, sobrang naramdaman niya. Napahiya. Tama na, brat. Huwag basta-basta tumawag ng mga numero. O kaya, kung hindi, huwag mo nang isipin ang pag-alis sa lugar na ito. Si Timothy ay hindi rin kapani-paniwala. Galit na galit. Ang 200 milyong alok na ginawa niya ay isang astronomical na halaga. Ngunit sa 300 milyong dolyar na alok ni Fane, ito ay tila isang lantarang insulto sa kanya. Nagkibit balikat si Fane bilang tugon. Oo, ginawa ko, hindi lang ako. Sumisigaw ng mga random na numero. Nang mapansin ang lahat ng gulat at pagtataka. Ekspresyon mula sa lahat, Lana natagpuan ang sitwasyon medyo masayang maingay bilang siya. Mahinahong tumango at sinabing, oo, pumayag ako. Huwag mag-alala, pera. Hindi problema. Walang imak ang lahat. Natagpuan nila ang babae. Mas mahiwaga ang pagkakakilanlan dahil kakaunti lang talaga ang mayayaman. Mga kababaihan na maaaring basta-basta makatipid ng 300 milyong bucks, 320 milyon. Pagkatapos, sa pag-iisip, talagang tumayo si Timothy at itinaas ang presyo. Maraming tao ang humihingal dahil hindi nila inaasahan na may magtatangka pa. Ipaglaban mo pa rin kapag umabot na sa 300 million bucks. Itong single. Ang Luminous Pearl ay medyo mainit na sale ngayon. Gayunpaman, tumahimik ang lahat. Kapag naisip nila kung gaano kalaki ang negosyo ng pamilya Drake. 300 milyon-milyong pera ang maderama ng maraming pangalawang klaseng maharlikang pamilya. Napakalaking pressured bilang ang pagiging epektibo ng perlas upang palawigan ang isang tao. Hindi pa malinaw ang haba ng buhay. Magkakaroon ng napakalaking pagkakaiba sa pagitan. Ang kasalukuyang presyo ng bid at ang aktwal na baseng presyo ng perlas kung ito ay lamang ginagamit bilang pantulong sa pagtulog. Gayunpaman, ang isang tag ng presyo na tulad nito ay ganap. Walang problema sa pamilya Drake, 320 milyon. Matapos ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin, ang master ng pamilya Roy, si Robert, ay gumawa ng isa pang alok, 350 milyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang tumayo si Rue sa sandaling ito, minsang nagtaas ng bid. Muli, ako, medyo hindi nasisiyahan si Michael. Kung gumastos siya ng 300 milyon, ang kanya. Walang pag-aalinlangan si tatay sa kanya dahil maliit lang ang pondo ng kumpanya. Mahigpit sa sandaling ito. Gayunpaman, naisip niya kung paano niya ito gagamitin. Perlas upang makuha ang puso ni Selena at bukod doon, kung kaya niyang manalo sa bid, ito ay magpapatunay sa lakas ng pamilya Wilson at ipagmalaki sila. Pinatigas niya ang kanyang puso at sinabing, 360 milyon. 400 milyon. Nagtaas pa talaga ng kamay si Fane. At sumigaw. Ikaw. Galit na galit si Michael nang kahit papaano ay naramdaman niya. Tila sinasadya siyang pauntirya ni Fane sa pamamagitan ng pagdaragdag ng napakaraming pera. Isang kapritsyo, 420 milyon. Kabanata 163. Paulit-ulit na kumikibot ang mga sulok ng labi ni Timothy. Noong una, nag-assume siya.
Magagawa niyang manalo sa bid sa halagang 320 million bucks. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Asahan. Habang tumaas ang presyo hanggang sa humigit kumulang 400 milyon, hindi mahalaga kung sila Robert, Grayson, Sharon, o kahit sino pa man, lahat sila. Umupo kaagad at hindi na naglakas loob na gumawa ng isa pang bid dahil ang tag ng presyo noon ay masyadong maluho. Bagamat lahat sila ay gusto ito, sila ay huminto sa kanilang mga landas, 500 milyon. Muli gayunpaman, Fane crack A. Mahina akong ngiti habang tumayo siya at sinabing, sabi ng kaibigan ko sa tabi ko 500 milyon. Maging ang matandang nasa entablado ay hindi kapani-pani walang nasa sabik. Binayaran sila ng komisyon at ang presyong tulad nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa pagkakataong ito, kahit si Timothy ay hindi nang ahas na itaas ang presyo habang siya ay nakaupo doon. Mag-isa, nakakunot ang noo, 500 million, isang beses lang. Kung wala nang iba. Idinagdag kong gayon ang perlas na ito ay mapupunta sa mga kamay ng magandang babaeng iyon. 500 milyon, 2 beses. Ang matanda ay nagniningning sa entablado, naghihintay lamang. Ang sandali upang martilyo ang kanyang palumpong. Maghintay. Sa sandaling iyon, Timothy tumayo agad. Tumingin siya ng diretso kay Lana sa kasinabing, I'm very. Gusto mong malaman kung sino ang magandang babaeng ito. 500 milyong bucks para sa. Ang isang perlas ay hindi masyadong malaking halaga ngunit sino mang walang higit sa 1 bilyong bucks sa kamay ay hindi gagawa ng ganoong alok ngayon, tama ba? Oo, ako. Sobrang curious din. Wala akong matandaang mayayamang babae na may net worth. Mahigit 1 bilyong bucks sa Middle Province na napakabata, hindi mo kaya. Posibleng mag-alok ng 500 milyon kapag mayroon ka lang 10 sa kabuuan para lang makabili. Ang perlas, tama ba? Agad ding tumayo si Michael at sinabi iyon. Oo, sino ba talaga ang babaeng iyon? Masyadong maraming pera iyon, tama ba? Nahihiya din ako. At saka, bakit siya nagsuot ng face mask at isang pares ng shades? Sinusubukan ba niyang hindi makilala ng mga tao? Karamihan sa mga ang mayayamang mga ngalakal ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Napangisi sila na sa kanya. Heart at sinabing, hindi ko naman kailangan na sabihin sa inyo kung sino ako, di ba? Since ito ay isang auction, ang item ay natural na mapupunta sa pinakamataas na bidder. Kung ikaw, ang mga lalaki ay hindi nagtataas ng presyo, kung gayon ang makinang na perlas na iyon ay akin na ngayon. Marami. Natahimik sila dahil may katuturan ang kanyang pahayag. Sige, 500 milyon ang pupuntahan. 3 beses, nabenta. Ang matandang lalaki na nakatayo sa entablado na nangangasiwa sa auction ay nagkaroon. Sa wakas ay ibinaba ng malakas ang kanyang palumpong bago sinabihan sila na, pakiusap, halika na. Stage para i-swipe ang iyong card, miss. Walang problema. Umakyat sila na sa stage agad habang sumunod naman si Fane sa tabi niya. Interesado akong makita kung marami ka talagang pera. Galit na galit si Timothy pero kaya niya walang gagawin. Ang mas ikinagulat niya ay ang katotohanang si Fane, ang bodyguard ng pamilya Drake, ay pumunta dito sa oras ng trabaho para pumunta sa makipag-date sa kanya. Naghinala siya kay Fane at sigurado siyang si Fane iyon. Isang sugar baby sa ilalim ng pangangalaga ng mayayamang babaeng iyon. Baka ang mayamang babaeng ito hindi mula sa Middle Province gayunpaman, at malamang na nanggaling sa ibang lugar. Gayunpaman, paano niya nalaman ang tungkol sa perlas na iyon? Na-auction ngayon. Ginawa niya talaga. Hindi nagtagal ang lahat. Naruroon upang panoorin sila na matagumpay na nagbabayad ng bill sa pamamagitan ng pag-swipe sa kanyang card. Ang makina. Sa gilid, inilagay ng matanda ang makinang na perlas sa isang masalimuot, maliit na kahon bago ibigay kay Lana. Inihanda ko na ang mga lalaki. Boss, dahil ilang saglit lang ay tatalunan na natin si Fane, bakit hindi natin agawin? Ang makinang na perlas na galing din sa kanya. Ang personal na bodyguard ni Neil sa likod. Humakbang siya pasulong at bumulong sa tenga niya. Kabanata 164. Naningkit ang mga mata ni Neil nang marinig iyon. Sinimulan niya ang isang nakakatakot na ngiti sa gilid ng ang kanyang mga labi habang sinasabi niya, "You sly fox." Sa wakas ay nakakuha ka na ng ilang katalinuhan. Ang perlas na iyon ay nagkakahalaga ng 500 milyon kaya kung maaari nating agawin ito, gagawa tayo ng isang malaking tubo. Hehe, tama na. Tumawa ang bodyguard habang papalabas silang dalawa. Sa labas, nakita nila ang higit sa isang dakot ng mga lalaki na nakatayo sa kanto ng plaza. Ang isa sa mga lalaki ay hindi maganda ang pananamit at tila napakamasyado magulo.
Ang ilan sa kanila ay nakasuot ng walang manggas na kamisete, ang nakalabas na mga kalamnan. Nakakatakot ang mga braso nila, sabi ng alipin ni Young Master Neil. Pangunahing target sa pagkakataong ito ay isang binata. Sinabi niya na bagaman maaaring siya ay tila napakabata sa ibabaw, talagang makapangyarihan siya. Kung hindi, hindi namin gagawin. Nagtipon ng napakaraming lalaki dito. Huwag kang pabaya mamaya, baka sila na. Lalabas ka agad. Huwag mag-alala, mayroon kaming mga numero sa aming panig at ang aming target ay isang tao lamang. Baka mainas talaga siya sa takot sa dami. Ang mga tao ay lumabas upang kunin siya. Hindi banggitin, mayroon kaming ilang mga itim na sinturon. Tayo. Isang lalaking mukhang chubby ang nagsalita habang humahajejek. Patas na punto. Bagamat tayo 6 na pulang ang kasama namin dito, overall combat power talaga. Malakas. Kumuyam ang kamao ng mukhang chubby at agad nagpakita ng flying cake. Ang pose ay mukhang talagang cool. Nang matapos siya nagsasalita, agad niyang napansin si Neil at ang bodyguard niya. Naglalakad palabas. Habang nasa labas silang dalawa, sumipol ang bodyguard ni Neil. Tara, tayo na. Kinawian ng isa sa mga lalaki ang kanyang kamay at dinala ang grupo papunta sa kanila. Bantayan mo ang isang tao para sa akin. May babae sa tabi ng munting brat. Nakasuot siya ng isang pares ng shades at mask. Bukod lang, binubugbog ang brat na iyon, gusto kong agawin din ninyo ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Yung babaeng yun. Nang mapansing hindi pa nakalabas si Fane at ang iba pa, si Neil nag-isip ng kung ano at sinabing, babantayan namin kayo mula sa A. Malapit na lugar. Magpanggap ka na lang na hindi mo kami kilala, okay? Hindi natin sila papayagan. Para malaman namin na kami ang kumuha sa inyo, naiintindihan mo ba? Okay, Young Master Neil. Huwag kang mag-alala, nakatatak ang ating mga bibig. Ang chubby looking. Paninigurado ng lalaki habang hinahampas ang kanyang dibdib. Sige, huwag kang lalapit. Direkta sila mamaya. Kunwari lang may napansin kayong magandang babae. At balak mong makuha ang iyong mga kamay sa kanya. With that, hindi nila iisipin iyon. Ninakawan mo sila. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, mabilis na idinagdag iyon ni Neil. Pahayag bago umalis kasama ang kanyang bodyguard. Dahil kara-rating lang nila sa kabilang dulo, mas maraming tao ang lumalabas sa plaza. Hindi nagtagal at nakita ng mga audience na Fane at Lana. Damn, tignan mo ang katawan ng babaeng iyon. Napaka-exotic. Nang mapansin ang sitwasyon, isang kalbong lalaki ang tahimik na lumunok at sabi niya, lalo na yung mahahabang legs. Hindi sila chopstick-esque legs, sila ay matigas at karne. Not to mention, ang laki ng dibdib niya. Ang chubby looking. Tumawa ang lalaki nang mapansin ang inasal ng kalbo. Sabi niya, ako. Hindi ko inasahan na ikaw ay sobrang pagnanasa. Tara na, ikaw na ang manguna. Hey. Okay. Mamaya kapag inaagaw namin ang kahon na iyon sa babae, magagawa namin. Hawakan at damhin siya hanggang sa nilalaman ng ating puso. Hindi naman ito masama kung tutuusin. Hinawakan ng kalbong lalaki ang kanyang kalbo na ulo habang ang apoy ng pagnanasa ay kumikinang sa kanyang tingin bilang A. Ilang grupo ng mga tao ang mabilis na humakbang patungo kina Fane at Lana. Hoy, Young Master Michael, bakit pakiramdam ko si Fane ang pinupuntirya ng mga taong iyon? At yung babae. Kabanata 165. Si Michael ay nagkakaroon ng pribadong pakikipag-usap kay Ken sa malapit at ito ay hindi. Tumagal sila upang mapansin ang grupo ng mga tao. Oo, dinagsa sila. Kaagad pagkatapos lumabas, kung titingnan sa hitsura ng mga bagay, may nag-hire sila ng pribado. O anak, mas mabuting maging handa si Fane at ang babaeng iyon para sa isang mundo ng gulo talaga. Tumanggo si Michael habang ginagawa ang kanyang mga haka-haka. Hey. Baka habol nila ang makinang na perlas na iyon. Humalaklak si Ken at tumingin kay Robert. Sa malapit habang sinabi niya, kaya ni Robert. Medyo aggressive siya. Sa auction kanina. Aside from him, posible rin na baka maging si Timothy. May pakiramdam ako na si Timothy ay hindi isang taong may gusto. Tawi rin. Napatingin si Michael kay Timothy sa gilid. Sa sandaling iyon. Hindi mahalaga kung sino sila dahil lahat ay interesadong makita kung ano mangyayari pagkatapos mapansin ang sitwasyong nangyayari sa malapit. Gusto nilang lahat. Hindi mo na aalis sa ngayon. Hoy babae, hindi ka masyadong masama at sigurado ang katawan na iyon. Isang bagay. Nagniningning ang mukha ng kalbo habang papalapit kay Lana. Sa harap at ginawa ang pangungusap na iyon. He then said, anong suot mo, A?
Face mask para sa, halika na, tingnan ni kuya, ano itsura mo? Hey, may mapanuksong mukha ng kalbong lalaki. Naisip nila na kung magaspang sila sa isang babae, malamang namamagitin ang lalaking katabi niya. Dahil siya ay kilala na lubos na may kakayahan. Kapag nangyari iyon, kaya nila. Binugbog ang lalaki sa isang pool pole at ninakawan silang bulag ng sabay. Siyempre, siya ay hindi tutol sa pakiramdam ang babae off bilang sila snatch na prized item off. Kanya, gusto niyang maramdaman niya ito sa nilalaman ng kanyang puso at ganap na tamasahin ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na tatayo si Fane sa tabi niya, ng buo. Hindi kumikibo. Weird. Hindi papasok ang lalaking ito. Hindi ba siya natatakot sa ano? May gagawin tayo sa babaeng ito. Natigilan ng kalbo pero ang braso niya. Inabot na niya ang face mask ni Lana. Gusto niya itong punitin. Galing. Makikita na natin kung sino talaga ang babaeng iyon. Si Michael noon. Matagal nang interesadong makita kung sino talaga ang babae. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Kinuha ang pay noong sinasadya nilang i-provoke siya sa auction. Kanina, wala silang magagawa kung ayaw niyang kunin ang kanyang face mask. Off. Hindi niya inaasahan ang pagkakataong darating ng ganoon kaga. Napatingin si Grayson. Ang kanyang mga alipor sa tabi niya. Tumango rin sila bilang pagsang-ayon. Gusto nilang malaman ang pagkakakilanlan ng babae at kung ano ang hitsura niya, pati na rin. Kung paano siya nakapagalok ng 500 milyong bucks para manalo sa bid para doon. Maliwanag na perlas. Pinandilatan ni Neil ang kanyang bodyguard habang naghihintay silang manood. Kung paano naganap ang eksena. Lalo na si Fane, ang lakas ng loob niyang sampelan siya. 3 beses dati. Ngayon, gusto niyang malaman niya kung ano ang kalupitan. Talagang sinadya. Nang akmang hahawakan na ng kamay ng kalbo ang kamay ni Lana. Face mask, hinawakan ni Lana ang kanyang pulso sa isang iglap. Yung kalbong lalaki. Agad na napasigaw sa sakit dahil sa lakas na nanggaling kay Lana. Nakakatakot na malakas. Ang isang bahagyang pagkibot ay sapat na para halos lumuhad siya. At sumisigaw sa paghihirap. Ito ba ay isang tunay na babae? Paano kaya ang babaeng ito? Sino ang nakasuot ng gayong pambabae na pananamit ay nagtataglay ng gayong hindi makatao na lakas? So, sa tingin mo basura na parang may karapatan kang hawakan ako? Noong si Lana. Sa auction kanina, napilitan siyang gamulong sa mga suntok para pigilan ang kanyang pagkakakilanlan na malantad. Hindi niya inaasahan ang sandaling iyon. She got out, sasalubungin siya ng ganitong sitwasyon. Agad nitong pinasiklab ang galit sa kanyang dibdib. Dammit, 6th Dan black belt taekwondo pa rin ako. Master, kinagat ng kalbo ang kanyang mga ngipin bago binigyan ng sipa si Lana. Kabanata 166. Magandang Panginoon. Ang kalbong lalaking iyon ay nagkataong black belt taekwondo master at pang 6th Dan. Oo. Iyan ay medyo kahanga-hanga. 2 mayayamang mga ngalakal. Bulalas kaagad habang nasaksihan ang eksena. Kumalabog. Sa kasamaang palad. Sa mismong susunod na segundo, ang lahat ay ganap na nataranta habang nakikita nilang lahat. Binitawan nila na ang kanyang pulso at agad na ikinuyom ang kanyang kamao, agad na kumonekta. Ito sa hita ng lalaki. Isang malakas na alon ng puwersa ang agad na nagpadala sa kalbong lalaki. Lumilipad ng lumapag siya sa lupa 2 metro ang layo. Sigaw ng kalbo. Sa paghihirap muli nang bumagsak siya sa lupa. So, parang 6th Dan. Ang black belt ay walang iba kundi ito. Humalaklak si Lana, labis na hindi nasisiyahan. Ganito ba talaga kalakas ang babaeng iyon? Nagulat na naman silang lahat. Habang pinapanood nila ang nangyari. F***it, sundan natin silang lahat. Ang kalbong lalaki ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nang siya ay bumangon sa lupa, siya. Napagtanto na lahat ng balat sa kanyang mga palad ay nasimot. Naramdaman niya ang labis. Napahiya habang pinagmamasdan siya ng maraming makapangyarihang tao sa sandali. Sa sandaling iyon, agad na sumugod ang mga may hawak ng bakal na tubo. Pasulong ng sabay-sabay. Siyempre, mayroon ding mga master ng black belt. Ang halo, kailangan ng tulong. Kahit parang kaya mo ang sarili mo pero bilang isang Ginoo, dapat pa rin akong magtanong. Kalmado ang mukha ni Fane habang siya nakatayo sa gilid. Kaya kung alagaan ang mga basurang ito. Walang bakas ng takot. Mula kay Lana habang nakatayo para harapin ang mga lalaking ito na sumusugod sa kanya, sa halip. Kusa niyang nilapitan ang mga ito. Tulog, tutok. Hindi ito kinuha. Matagal nang mangyari ang gayong nakakaligalig na eksena. Hindi mahalaga kung sila Black Belt Masters o regular thugs, lahat sila ay inilatag agonizingly sa lupa. Wala pang 2 minuto habang umiiyak sa sakit.
Sabihin mo kalbo, ano ba? Pagkatapos nyo, may balak ba kayong agawin sa akin ang makinang na perlas? Sino ang nag-hire sa inyo? Sa wakas ay naglakad na sila na sa harap ng kalbong lalaki at tanong sa kanya ng malamig na tono. Naglabas siya ng nakakatakot na aura. Patay na tayo ngayon, young master. Napakaraming tao, kahit ilang itim. Mga master ng sinturon, at hindi pa rin sila tugma para sa kanila. Kung sakaling daga siya. Labas tayo, susundan ba tayo? Ganyan ang personal bodyguard ni Neil. Takot na takot ng mga sandaling iyon, nanginginig ang kanyang mga binti habang bahagyang nanghihina. Narinig niya. Sinabi ni Neil na si Fane ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Bakit niya naramdaman iyon? Ang mayamang babaeng ito ay mas nakakatakot pa kay Fane. Bagamat wala siya. Nakitang inilabas ni Fane ang kanyang kapangyarihan ngunit base sa kakayahan sa pakikipaglaban ng babae. Ay nagpakita ng mas maaga, maaari lamang siyang ilarawan bilang nakakatakot. Alam niya. Sa kanyang puso na siya ay ganap na walang laban sa kanya. Huwag kang magpanik, hindi. Binanggit nila kanina na tinatakpan ang kanilang mga labi. Hinding-hindi nila tayo guguluhin. Bahagyang nag-aalala rin si Neil sa kanyang puso. Pinilit niyang maging kalmado gaya ng sinabi niya. Iyon, lumulunok. Kami-kami ay dumadaan lang. Dumating lang kami pagkatapos namin. Napansin mo kung gaano kakaakit-akit. Tusong sagot ng kalbo na nag-iisip. Mabilis sa kanyang mga paa. Pagkatapos niyang magsalita, napansin niya ang mahabang at sexing legs habang nakahiga sa sahig. Halos damyugo ang kanyang ilong at anggulo. Kasama siya, nakakahiya kung hindi siya nagsuot ng safety pants. Hey, dumadaan. Kabanata 167. Malamig na tumawa si Lana at sinabing, tumanggi akong maniwala sa ganoong pagkakataon. Kami. Kalalabas lang at kahit papaano, nagkataon lang na lumitaw kayo dito. Not to mention, kung dinadaanan mo lang, why'd you bring along a crowd kasama mo? Kami ay orihinal na nagpaplano upang pumili ng isang away na may ibang tao, kaya ang daming tao. Pero nung dumaan kami dito, napansin namin ang iyong malalaking suso at masiglang puwit. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pabalik mula sa pakikipaglaro sa inyong dalawa. Ayos lang ba iyon? Nagpatuloy ang kalbo. Sa malapit nang marinig ni Neil at ng kanyang bodyguard ang palusot na iyon, napabuntong hininga sila. Nang kaluwagan. Mabuti na lang at matalino ang kalbong iyon para umikot ng dahilan at hindi daga ang mga ito. Gayunpaman, sa susunod na segundo, kaagad si Lana. Tinapakan ng likod ng kamay ng lalaki. Nagsalita siya sa isang nakakatakot na malalim. Boses, hindi ba kita hinayaang maglinis? Ayaw kong maniwala sa coincidences. Hey, buti na lang at lumitaw kayo pagkatapos ng tapos na ang auction. Sinasabi ko ang totoo. Napabuntong hininga ang kalbong lalaki. Ngipin at nagpumilit sa kanyang pagsisinungaling. Lumamlam ang ekspresyon ng maraming lalaki. Nasaksihan ang kalupitan ni Lana. Kahit na ang babaeng ito ay kaakit-akit, kahit ano. Mahihirapan ang lalaki niya sa pagkontrol sa kanya. Parehong si Ken at ang kanya. Nabalisa na naman ang bodyguard. Let's bail now in case they break, bata. Master, sa tingin ko ang babaeng ito ay hindi ang tipo na nagsasalita ng mga bagay-bagay. Hindi banggitin. Si Fane ay isa ring mapanganib na tao na guguluhin. Ang bodyguard noon. Nagsisimula ng matakot habang ibinubulong iyon kay Ken. Hindi matalinong umalis. Ngayon, tama. Yung iba nanonood dito so if we're the only people umalis ka, hindi ba ito magpapakita na tayo ay nagkasala? Sa puntong iyon, baka daga tayo. Labas tayo bago nila gawin. Malamlam ang ekspresyon ni Neil dahil wala ni isa. Tao mula sa pamilya Mont, sa pamilya George, sa mga Roy, o sa si White ay umalis sa eksena. Maging ang mayayamang mga ngalakal ay matyaga. Naghihintay ng magandang palabas kaya paano sila makakaalis noon? Hey, meron ka. Medyo sikip bibig dyan. Mula nang mapansin nila na ang lalaki ay ayaw tumapon. Ang Beans, tinutukan niya ang isang napaka-espesipikong lugar sa kanyang katawan habang siya ay tumatawa at sabihin, kung itatapakan ko ang aking paa doon, magiging beteng ka ba talaga? Nang marinig iyon ay halos basay na ng kalbong lalaki ang sarili. Malayo rin iyon. Brutal. Itinataas na nila na ang kanyang paa nang mag-alinlangan ang kalbo, kanya. Ang mataas na takong ay tila masyadong nakakabulag upang tingnan. Tumingin ang kalbong lalaki. Direksyon ni Neil at hindi siya matapang na magsalita dahil nakagawa siya ng A. Pangako kay young Master Neil. Gayunpaman, hindi rin niya nais na magtapos bilang isang beteng. Habang nagngangalit si Neil, tinuro talaga siya ng walang hiya na iyon.
Bago sumigaw, kahit napatayin mo ako, hindi ako magsasalita ng isang sampay na salita. Lana. Tumingin kay Neil bago pinakawalan ang lalaki. Mahinahon niyang sinabi, ang labi mo. Siguradong selyado ng tama. Halika, young Master Neil. Pagkatapos niyang sabihin. Yun, sinenyasan ni Lana si Neil na lumapit. Lady, magandang babae, ano ka ba? Tumatawag sa akin. May mapait na tingin si Neil sa kanyang mukha at umalangaw-ngaw ang kanyang boses. Nanginginig. So you expect me to come over and personally bring you here? Ikaw. Hindi ko makikita ang bukas kung kailangan kong gawin iyon. Malamig na bulalas ni Lana. Hindi ka na natatakot ngayon, di ba, young Master Neil? Hana, so ikaw pala. Duwag kong gayon, young Master Neil. Malakas na tumawa si Fane na may kasamang pang-iinis. Tumingin sa kanyang mukha. Nagnganga ang mga ngipin ni young Master Neil at naglakad palapit. Siya. Sabi, ano ang dapat ikatakot, hindi ko naman ginagawa. Sa makatuwid, bakit ako matatakot? Ito ay tunay na nakakatawa. Eksakto, hindi kami natatakot. Sumunod din agad sa likod ang personal bodyguard niya. Siya noon. Galit na sinabi sa kalbong lalaki na nakahandusay sa lupa, sino ang impyerno? Ikaw. Bakit bulag mong tinuturo si young Master Neil? Sinusubukan mo ba? Para i-frame ang ating young master na si Neil. Kabanata 168. Talagang hindi inaasahan. Gawa talaga ni young Master Neil. Sa isa pa. Side. Kumunot ang noo ni Ken at sinabing, bakit ginawa ni Neil yun? Wala akong narinig. Neil having a grudge against Fane before and he didn't pursue Selena as. Mabuti, tama ba? From the look of things, that brat is most likely after the. Kumikinang na perlas. Ayaw niyang gumastos dito kaya nagkaroon siya ng isang tao. Kung hindi ay manakawin ito para sa kanya. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang babaeng iyon. Michael. Nagsimulang mag-isip-isip, wala ni isa sa kanila ang tanga at halatang kay Neil iyon. Ginagawa ng diretsong tinuro sila ng kalbong imbes na iba. Hindi malinaw kung ano ang eksaktong iniisip ni Neil para makipagsapalaran kapag siya. Ang pagkakakilanlan ay isang misteryo pa rin. Sa kabilang banda, malamig na tumawa si Grayson. Na-starstruck si Sharon habang nakatitig lang kay Fane. Hindi niya kaya. Mas pinipigilan ang sarili habang umaakyat kasama ang ilang tao sa tabi niya at tanong ni Fane, oy gwapo, Fane ka diba? Pwede ba kitang i-add? WeChat. Nakaramdam ng awkward si Fane nang sumagot siya, sorry, I'm not into these kinds ng mga bagay. Oh please, you're only with that wealthy lady for money, right? Just tell me, magkano ang ibinibigay niya sa iyo kada buwan? Doblehin ko. Siya. Then continued, pero virgin pa ako and never ko pa binigay yun eh. Naisip, kaya, dahan-dahan lang tayo, okay. Halos mahimatay si Fane dahil doon. Puna, siya, isang mapagmataas na tagapag-alaga ng katisiya, isang marangal na kataas-taasang mandirigma. Was actually being. Nagpasya siyang huwag pansinin ng lubusan si Sharon nang magsalita siya kay Neil, Neil, sa tingin mo ba maniniwala kami sa isang salita na sinasabi mo? Siya ay pag-frame sa akin. Anong karapatan ninyong dalawa para akusahan ako sa pagkuha ng mga ito? Mga tao, ibinugan ni Neil ang kanyang dibdib at kumpiyansang nagsalita. Sampal. Gayunpaman. Agad na binigyan ni Fane ng isang malakas na sampal si Neil sabay sabing, sino ang nagbigay sa iyo? Pahintulot na magsinungaling. You dare hit me. Galit na galit si Neil sa kanya. Uminit agad ang mukha. May mga pangalawa at unang klas na aristokrate. Naruroon ang mga pamilya, kasama ang maraming mayayamang mga ngalakal. Bukod dito, kahit na ang nandito ang young master ng pamilya Drake. Gayunpaman, naglakas loob pa rin si Fane na hampasin siya. Ang daming nanonood, paano niya maipapakita ang mukha niya kahit saan? Iba sa hinaharap, bagamat 3 beses na siyang sinampal noon, wala. Maraming makapangyarihang tao ang naruroon noon. Sampal. Binigyan siya ni Fane ng likod. Nag-abot ulit ng sampal habang sinasabi, it's not the first time anyway. Dahil ikaw ay itong makakalimutin, natural, dapat kitang turuan ng mabuti. Personal bodyguard niya ay lubos na nabigla habang iniisip kung sino ba talaga si Fane. Paano kaya? Isang veteranong kumilos ng padalos-dalos. Paano nga ba siya magiging matapang na tamaan si Neil? Ang kanilang young master na si Neil ay isang young master sa isang second class aristokratikong pamilya. Hindi pwede. Ganito ba talaga katapang si Fane? Pati si Timothy. Gulat na gulat habang iniisip kung nagkakamali ba siya sa eksenang nasa kamay. Robert, ang
Ang Panginoon ng pamilya Roy, ay natigilan din habang iniisip kung gaano katapang. Ang brat na ito ay dapat na. Grabe, sa wakas na ilabas mo na ang galit mo. Ako. Actually akala mo kulang ang pagkalalaki kapag wala kang ginawa. Kanina, hindi ko inaasahan na ganoon pala kalalaki ang Prince Charming ko. Sumasamba ako. Malalim ka. Oh, talagang hinahangaan kita ngayon. Nakatayo sa gilid, si Sharon. Ay ganap na Gina Yuma. Pinagsalikop niya ang dalawang kamay habang nakalagay. Sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin. Itong brat, ay, hindi siya natatakot na galitin ang pamilya Hugo. Natawa si Michael. Ang eksenang ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Personal bodyguard niya. Hindi na napigilan ang sarili. Naikuyom niya agad ang kamao niya kanina. Lunging forward para magpakawala ng malakas na martial arts move kay Fane. Kabanata 169. Gayunpaman, bahagyang iginalaw ni Fane ang kanyang katawan sa gilid, madaling umiwas sa pag-atake bago siya binigyan ng isang mabilis na sipa na agad na konektado sa dibdib ng lalaki. Humalabog. Umubo ng dugo ang lalaki habang bumubulusok ang katawan. Ilang metro mula sa lupa bago humampas pabalik sa lupa. Naramdaman niya ang matinding kirot na lumalabas sa bawat pulgada ng kanyang katawan, parang halos mabali ang bawat buto sa kanyang katawan. Talaga, hindi talaga ako iyon. How could Neil even dare admit it was himself? Kung ginawa niya, hindi ba? Ibig sabihin inamin niya na siya ay isang hamak at maliit na tao. Kung may lumabas na salita tungkol sa pagkuha niya ng ilang thugs para agawin ang item pagkatapos matalo sa auction. Ilalagay nito ang reputasyon ng pamilya Hugo sa dumi ng walang pag-aalinlangan. Kaya, wala ka bang lakas ng loob na aminin ang isang bagay na matapang mong gawin? Ano? Uri ka bang tao? Isang patalikod na sampal ang ibinigay ni Fane sa lalaki. Mukha. Sa pagkakataong ito, mas pinalakas ito ni Fane, kaya hindi nagtagal. Mamaga ang mukha ng lalaki. Ikaw, kung maglakas loob kang saktan muli, hahayaan ko ang aking ama. Alam mo at hindi kanya pababayaan. Sampal. Bibata ako ng pamilya Hugo. Master, sampal. Sa tuwing susubukan ni Neil na makipagtalo, sinasampal siya ni Fane. Sa buong mukha, mas malakas at matalas ang tunog kaysa sa karaniwan. Oo, ako, iyon. Nasa bingit ng luha si Neil at kung magpapatuloy siya sa mga sitwasyong ito, sasampalin siya ni Fane hanggang sa mamatay. Gayunpaman, agad niyang idinagdag. Pero kinuha ko lang sila para bugbugin ka. Yun kasi nung nagkita kami. Dati, nagkaroon kami ng ilang mga salungatan at pinanghawakan ko ang sama ng loob noon pa man, ako. Gusto lang kitang turuan ng leksyon at wala talagang balak mangagaw. Ang maliwanag na perlas na galing sa iyo. Halos hindi ako makapaniwala sa kalahati ng mga bagay sa iyo. Sabihin. Malamig na tinitigan ni Fane ang kanyang namamagang mukha, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, beat. Ito. Pinakamabuting hindi ka madalas magpakita sa harap ko sa hinaharap. Dahil ikaw ay clueless kung paano ka dapat kumilos bilang isang tao at mahilig magsinungaling, bibigyan kita ng magandang aral kung paano kumilos bilang isang tao. Ikaw, gusto pa rin ni Neil. Pabigla-bigla na iwanan ang ilang mga pagbabante dahil ito ay isang nakatanim na ugali. Gayunpaman, pagkatapos natitigan siya ni Fane, kinilabutan siya ng husto. Tumalikod at tumakbo palayo, matapos mapansin ng bodyguard ang agos. Sitwasyon, umakyat siya kaagad mula sa lupa at tumakbo palayo kasama si Neil. Yung brat, how dare he hit Neil? Kumunat ang noo ni Michael na young master sa isang second class na aristokratikong pamilya. Gayunpaman, ang brat ay napakatapang na talagang sinaktan niya si Neil sa publiko nang hindi natatakot sa ang pagganti ng pamilya Hugo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may naisip siyang iba. Dahil kaya sa kung gaano kalakas ang katayuan ng babae. Nang walang pagdududa, kinailangang nakatayo si Fane sa ilalim ng anino ng proteksyon ng babae. Para gawin ang ginawa niya kanina. Sa pagkakataong ito, hindi ka masyadong low profile. Isang halo ng major at minor powers mula sa Middle Province ang nakasaksi. Ang ginawa mo, sabi ni Lana kay Fane sa malambing na tono habang nakatingin sa kanya. Buntong hininga, kung hindi ako magpapakita ng kabanges, nag-aalala ako na baka mainas sila. Para akong langaw. At saka, hindi mo ba ako binigyan ng isang uri ng pabalat? Kanina, nakakatakot ang performance mo kanina. Hininaan ni Fane ang boses. Gaya ng sinabi niya, napakalambot ng tunog kaya mahahanap ito ng karamihan. Mahirap marinig sa kanya. Tara na, inakay ni Lana si Fane pabalik sa kanyang sports car. Hoy! Guwapo, pwede mo rin iwan sa akin number mo.
Alam kong tinatawag kang Fane. Tama ba ako, narinig ko kanina? Hoy, huwag kang umalis. Hahanapin kita at hindi. Mag-alala ka, madodoble ko ang presyo. Kung sa tingin mo ay mataba ako, maaari akong magbawas ng timbang. Masyadong. Ang ganda ko rin noon. Maririnig ang boses ni Sharon. Sa likod nila, kahit mataba siya, medyo matamis pa rin ang boses niya. Pagkatapos ng umalis ang sasakyan, malungkot na ibinaba ni Sharon ang ulo at tinignan ang sobrang taba. Sa kanyang tiyan, aniya, ang ganda ko talaga noon. Gayunpaman, ako lang. Hindi ko makontrol ang bibig ko. Mabilis sa tanghali ng araw na iyon, balita ng pagiging Neil. Sinampal at ang misteryosong babae ay gumastos ng 500 milyon para bilhin ang kumikinang na perlas na kumalat sa buong bayan. Kabanata 170. Magandang Panginoon. Masyadong nakakahiya. Nang umuwi si Ivan ng gabing iyon, tuwang-tuwang sinabi niya, Lolo, Ama, nakarinig ako ng nakakagulat na balita ngayong tanghali. Anong balita? Old Master Taylor, na bihirang makipagsapalaran sa labas ng kanyang tahanan. Nagtatakang tanong. Narinig kong sinampal ng isang veterano si Young Master Neil ng ilang beses. Paulit-ulit hanggang sa namamaga ang mukha niya. Masyadong nakakabaliw. Bloody hell, hindi sila sigurado kung sino ang veterano na iyon. Tao, ang daming lakas ng loob. Meron siya. Ang pamilya Hugo ay isang pangalawang klaseng maharlikang pamilya kaya. Hindi ba niya hindi iginagalang ang pamilya Hugo sa pagsampal sa mukha ni Neil? Habang si Ivan ay nagbuhos ng isang baso ng red wine, nagsalita siya sa sobrang kagalakan. Tono, first time kong makarinig ng ganyang lalaki. Siya talaga ang akin. Idol. Ang isang veterano lamang ay sapat na matapang upang sampelan ang mukha ni Neil at kawalang galang. Ang pamilya Hugo. Medyo hindi kumbinsido si Theodore. Sabi niya, ikaw ba? Maaasahang impormasyon. Dapat, narinig ko sa isang construction merchant. Sinabi niya na napakalakas ng lalaking iyon dahil halos paiyakin niya si Neil. Galing lang sa pagsampal. Matapos uminom ng malaking lagok ng red wine si Ivan mula sa kanya. Baso, ibinaba niya ito at emosyonal na nagsalita, ang pinakamahalaga ay na may isang kumikinang na perlas na na-auction ngayon. Ang perlas ay hindi regular na perlas at kasing laki ng ping-pong ball. Batay sa kung ano ang nalaman ng mga espesyalista, hindi lamang ito makakatulong sa pagtulog ng isang tao sa pamamagitan lamang ng paglalagay nito sa tabi ng kanilang kama, ngunit maaari pa nitong pabagalin ang metabolismo ng isang tao sa punto ng mahalagang pagpapahaba ng buhay ng isang tao ng kaunti. Bagay na bagay. May mythical ba sa mundong ito? Matapos marinig iyon ni Old Master Taylor, naramdaman niya. Medyo nasasabik dahil ang isang kayamanan na tulad nito ay magiging pinakanakatutokso sa mga matatanda. Mga taong katulad niya. Siya ay malapit ng mag-70 at ang kanyang katawan ay nanghihina. Sa araw, kung mayroon talaga siyang kayamanan na maaaring magpahaba ng kanyang buhay, siya. Maaaring talagang mabuhay ng 1 taon o 2 pa. Say, kung nalaman lang natin ito. Mas maaga. Kung alam namin, maaari kaming pumunta sa auction upang i-bid ito. Pagkatapos ay maaari naming inilagay ito sa tabi ng una ng iyong lolo. Hindi ba maganda iyon? Napatingin si Theodore kay Ivan habang nananangis. Agad na nabasag ng mapait si Ivan. Ngumiti at sinabing, Ama, hindi lang kami ang nagnanais ng kayamanang tulad nito. Ang iba pang mayayamang mga ngalakal, una at pangalawang uri ng mga aristokratikong pamilya, at ano ba, kahit ang pamilya Drake ay gusto din nito. Tao, ang mga tao mula sa auction. Hindi man lang nag-abala ang bahay na ipaalam ang mga third class na aristokratikong pamilya tulad namin. Pribado lamang nilang nakipag-ugnayan ang una at pangalawang klaseng maharlika. Mga pamilya, kasama ang pamilya Drake. Hindi sigurado kung gaano kayaman ang ilan. Ang mga mangangalakal ay nabighani sa auction mula nang sila ay nagpakita din. Gayunpaman, nandoon lang sila para manood dahil hindi nila kayang makipagkompetensya sa mga iyon. Mga pamilya, nagpatuloy si Ivan. Talaga, since nagpunta ang pamilya Drake at nagkaroon ang kanilang mga mata sa isang kayamanan tulad na, ito ay dapat na malamang na nahulog sa kanilang mga kamay, tama ba? Sabi ni Theodore matapos magmuni-muni sandali. Hindi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.